Sa video na ito ay pag-uusapan po natin ang isang napakainit na balita dito sa mundo ng cryptocurrency, lalo na sa mga sumusubaybay dito kay Pi Network. Bumagsak na po ng mahigit 13% ang presyo ni Picoin kamakailan. At may mga eksperto na nagsasabi na posibleng umabot pa ito sa presyong 0.30 or 30 cents. Ano nga ba ang dahilan ng pagbagsak ng presyo? May pag-asa pa ba ito na makabawi or makabangon? At ang mas mahalagang tanong dito ay paano po ito makakaapekto sa atin bilang mga Pinoy crypto traders at investors ni Picoin. Kaya yan po ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito. Pero bago po tayo magpatuloy ay pakibasa na lamang po ang disclaimer dito sa ibaba ng ating screen. Ngayon ay simulan po natin sa kung ano po ang nangyari sa presyo ni Picoin kamakailan lamang. Yan, kamakailan lamang ay bumagsak po ang presyo ni Picoin ng mahigit 13%, kung saan mula po sa dating mas mataas na presyo ay bumaba po ito sa 0.53. Yan. At sa kasalukuyang analysis po ay nasa 0.55 na lamang ang trading price nito. Kaya ayan, mukhang patuloy pa rin po ang pagbaba ni Picoin. Kung iisipin po natin ay malaking kabawasan po ito kung ikukumpara po natin sa dati nitong pinakamataas na presyo na kanyang naabot, kung saan ay halos nasa $3. Kasabay po ng pagbaba ng presyo ay bumagsak din ang trading volume nito ng halos 57%, kung saan ngayon ay nasa $469 million na lamang. Ibig pong sabihin nito ay mas kaunti po ang bumibili or nagtitrade ng Picoin sa ngayon, kung saan ay nagpapakita ng pagbaba ng interest at saka kumpiyansa ng mga investors. Ngayon ay bakit po umaasa ang mga investors na makakabangon itong si Picoin? May mga dahilan kung bakit umaasa ang ilang mga investors na sana ay bumangon ang presyo ni Picoin sa pagkakabagsak nito ngayong linggo na ito. Ayon po sa datos mula sa PiScan, mababa po ang bilang ng mga bagong Picoins na lumalabas o na-unlock sa market simula nitong April 7 hanggang April 11, kung saan ay nasa 1.5 million na Picoins lang kada araw. Mas mababa po ito kumpara sa 9.8 million na Picoins kung saan ay naka-schedule na ma-unlock pagsapit po ng April 18. Kapag mababa po ang supply ng token sa market, posible pong tumaas ang presyo dahil kaunti po ang umiikot na Picoin. Kaya dito po nanggagaling ang pag-asa ng mga investors na baka tumaas ang value nito. Pero sa kasamang palad ay hindi pa rin po ito nangyayari. Ngayon ay ano po ang dahilan ng patuloy na pagbagsak ng presyo ni Picoin? Ayan, ayon po sa mga eksperto, maraming bagay kung bakit hindi pa rin nakakabangon itong si Picoin kahit mababa ang token unlocks. Una po sa lahat ay wala pa ring malaking announcement o update mula sa Picore team. Ang mga balita tungkol po sa token burns, exchange listings o kahit partnerships ay wala pa ring linaw. Pangalawa, hindi pa rin ito widely available sa mga major crypto exchanges. Hanggang ngayon, hindi pa rin ito listed sa mga pangunahing exchanges gaya po ni Binance o Coinbase. Kaya limitado po ang access at saka liquidity ng token na ito. At ang pangatlo, apektado rin ito ng mas malaking problema. Ito po ang kasalukuyang pagbagsak ng buong crypto market. Sa loob lamang po ng 24 oras, halos $1.4 billion ang na-liquidate sa iba't ibang cryptocurrencies. Ibig pong sabihin ay maraming malalaking investors ang sabay-sabay na nagbebenta ng kanilang assets. Ngayon ay aabot ba talaga sa presyong 0.30 ang presyo ni Picoin? Ayon po kay Dr. Altcoin, isang kilalang crypto analyst, malaki ang posibilidad na bumaba pa ang presyo ni Picoin sa 0.30 or baka mas mababa pa. At ano ang dahilan? Ayan, wala pa ring pagbabago sa tokenomics ni Pi Network. Ibig sabihin ay kung paano po kinokontrol ang supply at demand ng coin ay hindi pa rin naaayos. Bukod pa rito ay wala ring malaking development mula sa Picore team.
Dagdag pa ni Dr. Altcoin, tuloy-tuloy po ang pagdaloy ng mga bagong unlock Pi coins sa mga centralized exchanges. At kapag mas maraming supply pero walang sapat na demand, bumabagsak po talaga ang presyo. Kaya inaasahan po niya na baka hindi pa tayo makakakita ng recovery hanggang katapusan ng August 2025. Ayan. Ngayon ay pag-usapan naman po natin kung ano po ang maaaring maging epekto nito para sa atin bilang mga Picoin holders, yan, traders at investors. Ayan, para sa atin na umaasa po dito kay Pi Network bilang potensyal na pagkakakitaan sa hinaharap ay ayan, malaking dagok po ito. Marami sa atin ang matagal nang nagmimina ng Picoin gamit ang ating cellphone at umaasa na balang araw ay magiging kapaki-pakinabang ito. Pero ngayon, ang pagbagsak po ng presyo ni Picoin at kakulangan ng transparency mula sa Picore team ay nagsisimulang sirain ang kumpiyansa ng community. Ang iba pa ay nagsisimula ng magtanong, totoo ba ang project na ito? May future ba talaga ito? Habang wala pang malinaw na roadmap o announcement mula sa mga developer, marami pong holder ang posibleng mawalan ng pag-asa at magsimulang magbenta ng kanilang Picoin sa mababang presyo na lalo pang magpapababa sa value nito. Bilang panghuli ay ang masasabi ko naman po rito ay sa totoo lang naiintindihan ko naman po ang frustration ng maraming Pi users, lalo na sa mga kababayan natin na ilang taon na pong nagmimina ng libre at umaasang magkakaroon ito ng halaga sa tunay na mundo. Pero sa ngayon ay mukhang kailangan pa nating maghintay ng mas matagal. Ang project po ay promising, oo, pero hindi po sapat ang hype kung wala namang development. Kaya ang payo ko ay wag po nating ilagay lahat ng ating pag-asa sa isang project lamang. Mag-diversify po tayo ng ating crypto portfolio habang hinihintay natin kung saan patungo or patutungo itong si Pi Network. Mas mabuting aralin po natin ang iba pang mga crypto projects na may malinaw na roadmap at saka transparency sa kanilang development. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.